Dito lang yun eh. Dito. Ayun! Si Rosel Janet ang bubuyog. Halika. Ay, naku, ipagpaumanhin po ninyo hindi po namin sinasadyang... hindi po namin sinasadyang dumalaw dito nang walang paalam. Huwag po sana po kayong... Hoy! Ana! Bakit ba? Alam mo. Kaya din? Bakit po, tita? Sa isang pad, ang magagandang paru-paro. Tutuyot na dahil. Yan yata si Rosel. Pagdating ng pasukan, babasahin ko tong libro na to sa klase. Ito talaga si Rosel, Paskong Pasko, eskwela pa rin ang iniisip. Yan si Rosel? Bata? Siyempre, kailangan ko mag-aral na mabuti kasi gusto kong maging isang doktor. Hayaan mo, anak. Pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, mag-aaral ka ulit. Go. Hindi na ba titigil sa kauubo si Rosel? Kawawa naman si Rosel. Ano bang sakit niya, tita? Ewan ko nga eh. Grabe na ubo mo ah. Mga putlig-putlig na tumutubo sa mukha mo. Jem? Jem? Balat na anak mo. Bakit nagkakaganyan? Oo nga, no. Ano kaya ito? Ma, mabuti pa. Magbihis ka. Dali natin siya sa ospital na hindi. Ba't kailangan pa ng Dextrose ni Rosel? Ganun ba kagrabe yung sakit niya? Huwag kami mahal. Dok, ano ho ba talaga sakit ng anak ko? Hindi pangkaraniwan ang dumapong sakit sa anak ninyo. Stevens-Johnson syndrome ang tawag dito. Stevens-Johnson syndrome? Makakaranas ng matinding hapdi ang bata. Parang masusunog ang balat niya. Matinding sakit ng kanyang ulo. Magsisikip ang kanyang lalamunan at mahihirapan siyang kumain. Wala pang natutuklas ang gamot sa sakit na ito. Kinalulungkot ko. Mama! Papa! Nasisilo ako! Mama, masakit! Mama! Mama, Papa! Nasisilo ako! Mama! Nasisilo ako! Okay. Silo ka ba?
pumasok. Anak, malayo sa atin ang school for the blind. Pero hayaan mo, ikukuha na lang kita na mag-tutor sa'yo. Tutor? Ayoko po ng tutor. Tsaka ayoko po sa eskwelahan ng mga bulag. Gusto ko po, dun sa eskwelahan ko dati. Anak, baka... Hindi kaya mahirapan ka kung nung ka ulit pumasok? Kasi yung mga bata kasi dun nakakakita. Hindi ka kaya mahirapan? Tama si Anini. May hirapan lang si Rochelle kung bumalik siya sa pag-aaral. Noli, bawat isa sa atin ay may anino, may pag-aalinlangan at takot. Kung lagi natin itong pakikinggan, wala tayong makakayanan. Lagi na lang tayong takot. Anong gagawin natin? Si Rosel lang ang makagagawa ng solusyon sa sarili niyang problema. Kailangan magtagumpay siya sa anino kung ibig niyang malampasan ang kanyang kapansanan. Paano siya magsusulat at magbabasa? Makakaya kaya niya yun? Wala tayong magagawa kundi supportahan siya. Huwag ka mag-alala. Hahanap ko ng eskwelahan at tatanggap sa kanya. Meron akong dala-dala rito. Tingnan mo. Kapain mo. Hawakan mo. Yan ang tinatawag na braille slate. Letter A yan. Ha? Yan, letter B. Tapos, sisimula tayo dito. Ayan. Ayun, braille book. Dito lalabas yan, ha? Kapain, nakita mo? Manigasgas. Yan yung mga letra. Uy! Si Rosel pumapasok na! Uy! Nakikita na tayo ulit! Oo nga! Halika, tingnan natin si Rosel. Halika na, please! Ay, dahan-dahan lang. Aray ko naman eh. Aray ko. Tita, si Anino. Nandito rin po siya. Ilan beses ko na ba masasabihin sa'yo na hindi mo na kaya ito? Ano pa bang matututunan ng isang katulad mo? Ni hindi mo makikita ang sinusulat ng guro mo sa blackboard. Parang gusto ko na Ano yan, anak? Gusto mo na ba umuwi? Parang gusto ko na pong umupo sa harap. Hindi! Hindi! Makikita mo, Rosel! Hindi ka matatagal dito! Ayun si Rosel, oh. Nakaupo sa harap. Nakasama na siya sa mga regular na klase. Mga bata, inyong kopyahin ang inyong takdang aralin. Uy, sabi ni Ma'am, kopyahin mo daw yun. Hindi nakakita! Sige, Kap. Pag kaya mo pang sumulat, susumo kita. Kasi hindi ako nakakakita eh. Ganun ba? Pero kung babasahin mo yung nasa blackboard, masusulat ko na rin. O sige. Takdang aralin.
punta natin. Bakit ka rito nag-aaral? Di ka naman nakakakita. Sabi ko na sa'yo, pag-uusapan at pagtatawanan ka lang! Kahit naman hindi ako nakakakita, may isip pa rin ako. Tsaka, matututo rin ako. Tsaka makakapag-aral ako gaya ninyo. Kita mo nga, nagsulat siya kanina, di ba? Anong ginagamit mong pangsulat? Yung braille slate at saka yung stylus. Kaya ko rin magbasa. Kaya lang, dapat naka-braille yung librong babasahin ko. Gaya nito, ito ang aklat natin sa Pilipino. Sige nga, basahin mo nga yan. Rosel, kung gusto mong mapahiya, sige ka, lalo kang pagtatawanan. Hindi mo yan kaya! Hindi mo yan kaya! Hindi mo yan kaya! Sa aming pamayanan, mga bata ay magagalang, maayos na pagbabati. Kanilang nalalaman. Uy, ito yung binasa nyo. Tignan nyo. Patingin nga. Paano nangyari yun? May pamayan na mabasa mo. Dali. O, sino pa magbabasa? O, Rosel? Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa lahat ng biyayang tinatanggap ko. Rosel, ito yung bola. At para sa ating huling katanungan, ano ang tawag sa pamahalaan ng mga unang Pilipino? Barangay. Ang tamang sagot ay barangay. Ang nagwagi sa Hengkasik Crispy ay walang iba kundi si Rosel Janet Ambubuyog ng Batiro Elementary School. Narito po ang ating valedictorian para po magbigay ng maikling mensahe na si Miss Rosel Janet Ambubuyog. Maraming salamat po. Gusto ko pong ialay ang award na ito sa mga taong may kapansanan na katulad ko. Habang may buhay, may pag-asa, at habang lumalaban, magtatagumpay. Bayani nga si Rosel, tita. Hindi niya lang nalampasan ang pagkabulag niya. Pinakamagaling pa siya sa klase nila. Oo nga po, tita, biruin nyo. Nihigitan niya yung mga hindi bulag. Hindi siya nagpatalo sa anino niya. Kaya naman ngayon, inspirasyon siya ng iba. Naku, nandyan na yung sundo natin. Teka, saan kaya tayo dadalhin ito? Ha? Hindi kayo sigurado? Ha? Hindi na kayo mabiro?